Yan sa salata nagpasan, ang tanan mahimo nato, ang pagampo kang Hesus, ang kalinaw tamahanaw, ang kasakit mo dako. Kay dili kita kanunay, magaampo kang Hesus. Kung adunay kalisdanan, pagpanulay kaguol, di kita magakaluyang, kang Hesus magamputan. Adyan siyang matinumanon, sa kasakit mo dala, sa kaluyatan na sayod, magaampo kang Hesus. Kung maluya ang kalagtang, natungog sa kagool, siyang atong dalang panan, magaampo kang Hesus. Kung sa atong mga abyan, ginatamay man kita, mudangup kang Hesus lamang, magaampo ka niya. Ang kinabuhitang usahay malisod, kita pagtintalon ug magakabugnaw. Si Jesus nagtawad kaniya mo doon, luha pagapahiran, mawalang kaguol. Iguna ang tanan, kung makita siya, mawalang pagsulay, kung na siya, kung magtutukan niya, mahanang kaguol, hangtod makita siya, padayon ta. Usay panawtang, dulong ug malaay, ang kinabuhitan, puno sa pagsulay, apan may usaran, nasa Paabutan ninyo ang programa sa Church of Christ nga inyong mabati sa dili madugay. I'm happy today, oh yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm living today, oh yes, I'm living today in Jesus Christ. I'm living
living today because He's taken all my sins away. And that's why I'm living today. I'm happy today, oh yes, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm praying today because He's taken all my sins away. And that's why I'm living today. And that's why I'm living today. Living today. I've been traveling here in this life with its heartache, trouble, and strife. Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, no return. Ang Church of Christ kung Iglesia ni Cristo nga nagatuo sa pagkadiyos ni Cristo mutaniag ning tulumanon. Pagbilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Pagbilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Kini nga tulumanon gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala sa Biblia bisan kinsang magauna apan dili magpabilin sa pagtulunan ni Cristo walay Dios. Busa higala sunda kining tulumanon. Pagbilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Og karon ania ang inyong alagad. With me unto the end, be my Savior, guide and my friend. I'm all right in heaven, my home, a perfect love. Okay, dalay ko ng Diyos. Mayong buntag na usab, mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan nato sa Luzon, magandang umaga sa lahat. Sa buong mundo, good morning. Salamat sa Dios sa lugway kinabuhi. Ngayang gihatag ka nato o makahimo pa ta sa atong buluhaton. Magagawa pa natin ang lahat ng mga bagay para sa ating kaligtasan. Importante kayo ni mga kaigsunan nga kanunay kita magatuon kay aron masayod gyud ta sa kabubuton sa Dios. Sakto ba ang atong mga ipangbuhat? Nasubay ba sa balaang kasulatan ang atong pagkinabuhi? Sa mga butang atong natun-an, nasulod ba sa ato ang ulo? Nasulod ba sa atong kasing-kasing? Kay kung maminaw lang taon niya, dili na to buhaton ang mga butang atong nakatunan o nadunggan. Sumala pa sa giingon sa Biblia, murat ang nagtanaw sa amin, unya nakalimot unsang dagwaya kita. Busa isip mga miyembro sa iglesia, padayon ta sa ato pakigbisog, pakikibaka, patuloy sa pakikibaka sa paglilingkod sa Dios. Kaya ang sino mang nagpapatuloy ngunit hindi nananahan sa aral ng ating Panginoon ay walang Dios. Bisan kinsa nga dili magapabilin sa pagtulunan ni Kristo, walay Dios, mga igsoon. Apan bisan kinsa nga nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo, mabatonan niya ang amahan ug anak. So salamat usab dinhi atong istasyon sa Yes the Best 99.3, mga igsoon. Okay, sa atong station manager Sir Orlando Bulo, sa technician Michael Dagook o Bobby Bariga. Si Bobby na po na ron. Salamat kayo. O kininyong alagad, Brother Harmony o Brother Edgar Samudal, mga magwawali sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo, nga nagatuo kang Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. O unyang hapon, dito sa Radio Iligan, si Brother Pat Peregrino ang inyong makauban. Okay, salamat kay Brad Pat. Okay, mag-live na siyang mahapon. Pero ako, talagsa na kayo kung mag-live og hapon. Replay ra akong gibuhat mga kaigsunan. So, unya, hanggang ugma, si Brad Pat dito kay si Brad Peter, di pa man makagawa siguro hangtod karon, no? Nya labi na kay alas City ra pud kuto ba tong kurpyo. O kurpyo na dahil pagka alas City. O maghulat-hulat ta sa resulta mga kaigsunan kung buya na ba ta o balik aron
makahimo na ta sa atong buluhaton. Usa ka bulan tang i-lockdown, 1 month na na-lockdown po tayo, na ilalim tayo sa modified enhanced community quarantine. Sa buong Pilipinas, tayo lang po ang may ganiyang sitwasyon, no? Na hindi tayo makalabas kung hindi natin araw. May 2 araw po tayong lalabas na ipinahintulot dito sa Islon, Lunes at Sabado ba tayo man? O Biyernes? Lunes o Huwebes lang pala kami makalabas. Hindi rin tayo makapunta sa ibang purok o ibang barangay. Bawal po. Kaya hindi kami nakadalo sa mga panambahan o nakabisit sa ibang mga lokalidad. Lalong-lalo na diyan sa mainit at saka sa Malaigang, kahit sa Kabangahan, kasi stricto po ang mga checkpoint. O titingnan yung quarantine mo. Kung hindi ka taga kanila, o sa lugar na yan, hindi ka residensya diyan, hindi ka pwedeng lalabas. Ang pwede lang natin puntahan yung doon sa palengke. Ganun lang. So sana after September, October na, wala na. Hindi ko na subaybayan, Bradmon, ang resulta sa yung mga nasa isolation area, kung ilan na ang positibo. Nung last na napakinggan ko, about 600. Iwan ko lang ngayon kasi naka-lockdown na tayo kung dumami pa yan. At sana positibo, wala na. Para makapasahiro na yung makapamasada na yung mga drivers natin, mga sika drivers natin, mga habal-habal drivers, at yung mga vendors, mga ambulance vendors, yung mga nagtitinda ng mga balot, kasi kawawa sila. Mga kapatid, yung mga naghanap buhay, mga construction worker, kasi hindi makahanap ng trabaho din, mga kapatid. At iwan ko kung ilan-ilan lang ang nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Kami wala, mga kapatid. Walang natanggap. Yung iba mayroon daw napakinggan, pero parang isolated cases lang yung mga tao nakatanggap. Kaya naghigpit na lang ng sinturon yung mga tao. Dahil hindi tulad noon, 15 days lang na lockdown, mayroong matanggap na 5 kilo, 10 kilo. 15 days. Pero ngayon, 30 days na lockdown, walang-wala, mga kapatid. Okay, so ganyan. Pero tinitiis po natin lahat yan. Importante, sana wag nang mag-lockdown na naman. Baka pag mayroon na namang lockdown, patay na. Okay. Sa partner ko, Rosita Villaria sa Mudal. At saka kay Melody Symphony Jiho Idril Jazz. Sa mga kapitbahay natin, Fred Losarito and family, Sister Deriada, Sister Persidao and family, Angging Ichabis, Mardi Idmar Inting, may pagpaminaw. Brad Alan Alinsonorin, thank you, Brad, sa mga puno ng saging na dinala mo dito sa Islon kahapon. Binigyan ako ni Brother Alan Alinsonorin ng saging para maitanim natin. Because after 1 year, makakuha na tayo, baka hanggang next year pa itong kahirapan natin. Nagtanim na kami ng mga puno ng saging sa paligid, baka may makuha tayo pagdating ng araw. Mga kapatid, yung kardaba ba? Salamat, Brad Alan. Malalaki daw yung mga kardaba na yon, hanggang 1 dipa daw yung bunga. Okay, salamat. Thank you. At hindi rin daw siya nakapunta sa mainit kasi ayaw talaga ng mga kapurukan o mga barangay na tatawid yung mga taga-hindi, yung mga bisita. Wala talaga. So, sana hindi na mapigilan itong mga ginagawa natin, lalong-lalo na ang pag-preach at pagpapatibay ng mga kapatid natin sa lahat ng mga villages. Okay, kung mag-text kayo, mga kapatid, mananamoy yung mga pangutana, 0916-101, ano ba yun?
0917-586-5868 at 0907-565-4143. Mayroong tanong dito o suggestion na verse. Oh. Sabi niya, basa daw Brad sa 1 Corinto 7:23. 1 Corinthians 7:23, sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. O saan natin ipadapat na, Brad? Huwag kayong paalipin sa tao. Sa iglesia, si Kristo ang ulo natin. Kaya walang tao na aalipin sa atin sa iglesia. Hindi tayo mapigilan sa iglesia. Pero kung ipadapat mo na ito nga, supako na itong gobyerno, tungkol ganito magpaulipon sa tao, di po na pwede. Mga kaigsunan. Kaya magkasalungatan man ang sugo sa Dios. Kung mingon ta nga, di yun ta magpa-lockdown. Mulakaw yun ta, musimba yun ta, sunod tang tigumanan, kay di ta magpaulipon sa tao. Nag-ingon ang Roma nga mutuman tas gobyerno. Kaya naamo ko yung bali pasumbagay nila makiksunan para mag gusto nila pabaksing itong kapag hindi tayo susunod sa Diyos, ganyan, alipin na tayo ng tao. Parang ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Kasi nagkasalungatan po. Ano bang ibig sabihin sa yung talata na yun? Unsa may buti pasabot ito nga talata? Para ba to pagsupak sa gusto sa Dios? Kay kung musugot kas gobyerno, naulipo na kas tao. Murag dili po siguro mao mga kaigsunan, no? Ang maong verse nga di ta mutuman nga i-lockdown ta. Maprisong ta. Mao na mga kaigsunan, lisod sad. Mo tong ingon ng Ginoo nga musunod ta sa balaod kay wala magpasabot kang naulipo na ka sa tao kung mutuman kas balaod. Ulipon gyapon ka sa Dios kay pagbuota sa Dios nga tumana. Kay kung di mo tumanon, hampakon ka. Sakit pa po na mahampakan ta. Kaya si Kristo ra kaniadto, mga kaigsunan, ang supak niya sa balaod kaniadto, mga kaigsunan, si Kristo. Kay kabalo man, Diyos man siya. Pwede man siyang patyon, di na siya mabuhi man siya. Pero di na ito na kaya, mga kaigsunan. Busa nagpasidaan si Apostol Pablo, aron di ka mabunalan sa gobyerno. Pag-ingon sa gobyerno, puyo ka sa imong balay. Puyo ka sa imong balay. Wa na magpasabot ka na ulipon ka sa tao, anak. Basahin mo, Branmon. Roma 13. Sugo gyapon na siya. Kung musunod ka ng sugua, ulipon gyapon ka sa Dios. Wa ka maulipon sa tao. Sa diha nga, wala ka mo lakaw-lakaw sa panahon pag-ingon sa gobyerno, ayaw mo lakaw. Okay, basa. Romans 13:1, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Oh. Kay walay laing pagbulotan gawa sa gikan sa Dios. So, bisan pag murag tulibagbag usahay sa atong pagdungog, o sa atong huna-huna ning sugo sa gobyerno, sila may nasa gobyerno. Wala ta ba ulipon sa gobyerno makaigsunan kung mo tumanta nga ayaw paglakaw. Tanawa natin sa kaigsuon nga medyo kuwan yun. Sige gyapon ang bisit-bisit niya. Bisan og daghan na kay positive, asa man ron. Dili na ita exempted mga kaigsunan tungod kay alagad tas Ginoo. Maingon ka at sangyaw ni ako, bisit ni ako sa igsuon. Di ko mapaulipon sa mandoos mga tao nga ayaw mo gawas. Asa siya karon igsuon? Tua na isulit. Nalanding dito sa provincial hospital, positibo po sa COVID. Kaya dili na ita exemption makaigsunan nga bisan pag unsa ka hugot ng imong pagtuo diha. Kay naanay balaod ang Dios tubana sa gobyerno ninyo. Wala na magpasabot igsuon nga kun mo tumanta sa sultis gobernong ayaw mo gawas, ulipon na tas tao. Kay sugo ba na gyapon sa Dios ng kung unsay isultis gobyerno, magpasakop ang tanang tao. Dili tab kay ug di ka mutuman na basundon ginako ang Dios. Naay panahon makaigsunan, may panahon sa
sa tanang butang. Dili paron panahon sa atong pagpanglihok-lihok kay palanglitan mag-public preaching ko subala sa akong nabatasan o among nabatasan nga mga magwawali. Nga kada Sabado naagid mi public preaching kaniadto. Manglakaw mi, mangadto mi sa bisan asang dapit kay batasan ko na namo nga kada Sabado. Oh, naugali na natin na tuwing Sabado mag-public preaching. Sabi ng gobyerno, walang lalabas, walang tapok-tapok. Ay magpatapok na perting prisuha. Bisa pag-usawan na to, kung ingon nga, di may magpaulipo ninyo. Kay sugton ginamo ang Dios inay kay sa tao. Ay, nagsupak gyapon ta sa Dios ana, igsoon. So, hinaot nga ato nasabtan. Kung wa ko kabalo kung asang ipadapat itong bersikulo ha, padapat ba to para sa nga kita magsugot sa Dios? Di ta magpaulipon og tao, di ta meaning manana ayaw pagsunod unun say pagtulunan pang espirituhanon para sa tao. So kung mingon ang tao nga kinahanglan muluhod mong larawan ha, muluhod pud ta. Ulipon na tagtawa na palitan na atay amo kani makaisunan. Muingon ang amo nga ayaw simba kay mao na. O sa may buhato ni mo, sa may palabihon ni mo, imong amo ang Dios. Ang mangita yung paagi nga amo. Domingo ron, musimbang yung kugyod. Anak, mana makaigsonan nga. Muna mo't pasabot, anak. Kung mapugnga na gani, pero kaning atong sa gobyerno, makisuwa man ta din iksimba. Ingnan lang ta sa gobyerno, kung magsimba mo, gani makaigsonan, iingon, 5 lang ang musulod. Pero sa amuha, sa abot may pulo, pero amo lang ipaningkamutan nga magpalagyo yun. Lagyo. Taksa kadupa ang distansya makaigsunan. Kay katong ato mga igsuon gani adtong tanawa lagi. Kuyawan ko sa resulta kay katong ato igsuon. Daara ba to sa tigumanan samtang na-atake siya. Matawag nga nag-atake sa iyang sakit. Ug palitan tinuod nga COVID tong sakita kay di na magunta ka tuoron aning COVID pod. Kaya bisan nun sa imong sakit, kung ma-hospital ka, COVID man. Pero kung tinuod nga COVID yun, mga kaigsunan, nahitabo ra ba to sa panahon sa panagkatigom nga nalipong. Kaya ang COVID god, ukalit pagkakalipong god. Unya kay daghan ra ba to mga kaigsunan, ug pila lang kabo ang nagmas. Basta daghanan nila mapasitive ato mga kaigsunan nga ang magwawali mismo mao'y positibo. Hinaot dili lang tong tinuod nga COVID ha. Kay kung dili tinuod nga COVID, mabuhi ang atong igsuon. Pero kung tinuod man galing, hinaot pangnalanginan sa Ginoo kay daghan yung tinuod nga COVID ba igsuonan. Unya do na bito kay laing sakit. Ambot lang. Makaingon yun ko, do na tay igsuon nga bag-o lang nato nga nahuman ang funeral service. Nga nag-funeral service kami sa abo sa ato igsuon. Maumaor bang sakita? Diabetes o pulmonary problem o ang maong COVID, kung tinuod nga COVID, ganangan kay siya duna kay pulmonary problem. Da kay sakit mas baga, makiksunan. Uwik imong baga, muna siya pulmonary problem. Kung uwik imong baga, pagsulod sa COVID, COVID yun, mga kaiksunan. O duna tay kaubang magwawali nga atong nadunggan nga, nangamatay, kay tinuod yun nga COVID. Baskog pa na kong lawas itong namatay po. Itong isa sa Luzon ba to? Baskog kayo, uy. Naigo bang isa sa COVID mga kaisunan? Kadang tinuod yun nga COVID. Abo na karon, patay na yung tao na ito igsoon. Busa, para di ta mabasol, panagana yun mga kaisunan. Sa inchik pa, maayo panagana para di baso. Anak, sa dako maginang planggana kay sa baso makaisunan. Pero abot pa sabot isinsik, maayo managana aron magbasol. Thank you. So, Chirilin Manunggol, good morning. Mga pasidaan na ning ato makaisunan ha. Sa tanan, Chirilin Manunggol, salamat usab sa dugang adlaw sa kinabuhi. Bilma Padasa sa Payatas, Quezon City. Sana naintindihan ng mga kapatid natin yung sinasabi ko. Sa Payatas, Quezon, kay Rene Tungol, Lynn Villaria sa Caloocan, Jocelyn Aba Alas Cunha, may buntag Bradidgar o Branmonmon
o sa dugang kinabuhi ihatag sa Ginoo. Email din sa Mihoy sa Orokita may buntag. Aljon Olarte Ayos ang batan-on na ito magwawali diya sa Orokita kasama ni Brad Ramon Villamin o trained by Brad Ramon Villamin. Magaling na mga ngaral ito. Si Brad Aljon kahit bata pa. Nida o din sa Villamin mayong buntag igsoon. Talagsar biyan ng batan-on nga mag-focus na sa pagwali mga igsoonan. O sama ni Brad Monmon bata pa sugod pag 12 anyos. O ban-uban na sa kuha. Jimuel Palong-Palong Bihix, good morning Brad Edgar Harmony. Okay, salamat sa pagwali. Okay? Gerald Jimenez Lagasca sa Clarin. Magandang umaga Brad. Kay Pat Lamanilaw, Julita Lamanilaw, kay Vicente Bakad, Conchita Bakad, kahit kay Brad Domingo Gamil, at kay Lucille Tangyan Pauline, may buntang igsoon. Okay, kay Milgar. Magandang umaga dyan Brad Emilio Milgar. O nagsubaybay din sa programa natin, naalaala ko. Parang ako yata nagbaptize ito, Brad Emilio, doon sa kapitbahayan dati, kasama kay Brad Bencos. Okay, Nidaw din sa Villamin, may buntag Brad Edgar and Harmony. Okay. Sa lahat ng nakasubaybay, sila Brother, Sister Esterlita Soposo Bios, at saka kay Mario Ligante, Quirino Villavir Habagat, Richie Pepito, magandang umaga rin kay Melanie Balansag Pipito, Romeo Balansag, Sister Juanita Balansag, Emerito Pipito, Minard Bangges, o si Jean Pipito Bangges. Kay Rolando de la Piña, Rubilin de la Piña, mayong umaga. Magandang umaga dyan, Brad. Okay, pag-aralan natin mga kapatid, itong makasulatang pagtuturo. Kung magtuturo tayo, kailangan nasa gamit natin ang kasulatan. May nakasulat, importante. Limited po ang mga bagay na sasabihin natin. Limitado lamang sa kung ano ang nakasulat. Ganyan. At huwag natin bigyan ng sariling pagkahulugan. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Huwag mong bigyan ng sariling interpretasyon. Let the Bible interpret itself. Kasi kung ano sinasabi ng Biblia, kung talinghaga man yan, mayroon yang yung parang paghubad ba, yung pagpalinaw. Okay. So, ang pagkakilanlan o ilhanan ng nag-iisang iglesia ng ating Panginoon, na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, importante kasi pag iglesia pag-uusapan, unang tanong, sinong nagtatag ng iglesia na yan? Anong pangalan ng iglesia na yan? O anong pangalan na dinadala ng iglesia na yan? Sino ang may gawa? Sino ang nagtawag sa iglesia na ganyan? Yung pamamahala, sinong namamahala dyan? Sino kinsay labaw? Kailan nagumpisa? Saan galing? Ano ang turo? Kailangan ang manual ng iglesia ay ang Biblia. Diyan nakasaad o limitado lamang ang mga bagay-bagay na dapat ituro natin nasa Biblia. Hindi natin kailangan pagdidebatihan. Walang debate kasi mga kapatid kung nasa Biblia lang yung sinasabi. Hindi yung nasa Bible ang didebatihan kasi sabi ng iba, ba't magdidebate pa? Hindi naman kailangan pagdebatihan daw yung Biblia. Tama. Hindi natin pinagdebatihan ang Biblia. Nagkaroon lang ng debate kasi mayroong mag-iisip ng sobra sa nasusulat. Sobra sa Bible ba at pagpadapat sa pulong, sa dimao, mo nang magdebate. O kaya, titindig sa mga bagay na wala sa Biblia. Hindi masama ang pagdidebate mga kapatid, kasi upang magkaroon ng linaw ang lahat ng mga bagay. Para sa pagpalinaw, kung nasa Biblia ba yung pinanindigan niya o wala ba sa Biblia. Kasi mahirap kasi kapag maging sincero ka, totoo ka, pero wala naman sa Biblia. At ang dami ngayon, bakit nagsusulputan ang iba't ibang klase ng relihiyon? Dahil maraming naniniwala sa mga bagay na wala sa Biblia. Sincero din sila, naninindigan din sila. Okay. Sa lahat ng mga nagsubaybay, mag-comment po kayo.
Okay. Just wave or kaya mag-react katulad ng like para makita namin sino ang mga nagsubaybay. Kahit like lang, wave lang para maminsyon ang pangalan ninyo. Salamat po. Para maminsyon namin, makikita namin kayo. Kasi para magkagritingan po, magkabatian po tayo mga kapatid. Kasama rin yan sa pagpapatiba, yung magbatian tayo. Utos yan eh. Magbatian kayo ang isa't isa sa banal na halik. Kahit hindi tayo na magkalapit mga kapatid, pag binabati ko kayo, binabati niyo ako, para tayong naghahalikan. Yan ang spiritual kiss, mga kapatid. Yung greetings ba? Ang sinasabi, yung kissing is greetings. Ang ibig sabihin, hindi talaga literally maghahalikan. Pero dahil magkalapit tayo sa isa't isa, parang naghahalikan po tayo mga kapatid. Parang nagyakapan tayo. Greetings one another, salute one another with holy kiss. Ibig sabihin, yung kiss kasi, hindi yung keep it short and simple. Hindi ganun. Ibig sabihin, yung kapag ang tao hahalikan mo, mayroon kang feelings na may pag-ibig ka sa kanya. Ang ibig sabihin. Pero pag-ibig na katulad sa pag-ibig ng Diyos. Mag-iibigan tayo upang malalaman na tayo'y kay Kristo. Kapag ang bawat isa ay mayroong pag-ibig sa isa't isa, mayroong pagdamayan po. Kung ano ang feeling ng isa, feelings mo din. Kaya thank you sa lahat ng mga nagsubaybay at patuloy na nakikinig mula sa umpisa hanggang sa pagkatapos. O kaya yung nag-share para kahit na medyo malate kayo o na-late kayo, pwede nyo i-review ang share nyo at maipamahagi din ninyo sa inyong mga friends. Okay. Atong gipaningkamutan ni mga kaigsunan sa pagtagalog o halo-halo Tagalog, Bisaya. Kasi mayroon ding mga Bisaya hindi nakaintindi ng Tagalog, mayroon ding mga Tagalog hindi nakaintindi ng Bisaya. Pero pagdating ng araw, ang Bisaya makaintindi na ng Tagalog, ang mga Tagalog makaintindi na rin ng Bisaya. Kasi sa patuloy na pakikinig nila sa mga palatuntunan, kahit na medyo matigas yung mga pagsasalita natin, hindi katulad sa mga Tagalog na ang lambot-lambot at ang gandang-gandang pakinggan kung sila'y magtatagalog. Pero pag magbisaya din sila, nagiging matigas yung Tagalog nila mga kapatid. O ganyan. Pero sana wag na lang ninyong pansinin yung mga tunada o yung mga punto sa pagsasalita. Pinaghirapan po namin to mga kapatid upang kahit na kayong mga taga-Luzon, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, sila Brother Robin Abindanyo din sa Pangasinan, kahit papano yung pamilya niya makaintindi rin. Tapos pag makabalik kayo dito, pwede tayo magkikita-kita at baka buksan ng Panginoon ang inyong puso at matanggap ninyo ang mga salita ng Diyos. Okay, mayroong interruption dito sa video ko. Iwan ko lang sa inyo mon. O, tingnan nyo. Okay. Dito na tayo. Bakit dapat mayroong limitasyon ang bagay na ituro, mga kapatid? Bakit mayroong limitasyon? Kung mayroon man, minsan, kahit na kapwa mga ngaral, magkaroon ng para bang hindi pagkaunawaan. Huwag natin itong gawin na mga bagay na maputol yung relasyon. Huwag ganon mga kapatid. Kailangan, kung ano mang yung hindi na pagkaintindihan ay isitel na may pag-ibig. Huwag niyong putulin. Minsan mayroon talaga, kahit yung mga apostol dati, hindi sila nagkaintindihan minsan. Mayroon din pagkakampi-kampi. Pero huwag nating hayaan na mawasak ang iglesia o mawasak yung relasyon bilang kapatid o kaibigan sa isang katawan ng ating Panginoon. So, limitado. Si Pablo nga, naglilimit ng mga ngaral. Ayaw niya na susubra ang mga ngaral. Kasi minsan kapag mga ngaral ka na, hindi man natin maiwasan yung paglubo ba, yung pag-pop up ba, yung pagpabula. Ingon makaigsoon, pag nakalimot ko sa termino, yung sa Tagalog pa, lalaki ang ulo. Ganon. Huwag ganyan. Huwag mong isipin na dahil binigyan ka ng Panginoon ng talento, isipin mo na mas mataas ka kaysa iba.
Ha? Pabula. Oh? Pabula. Dili kay pabula lang makiksunan, no? Paglubo ba? Okay. Nung si Kristo ay nagturo, hindi niya binuhat ang kanyang sariling bangko, mga kapatid. Nagpakumbaba ang ating Panginoon. Sabi nga niya, yung mga bagay na itinuturo ko sa inyo, kasi tao si Kristo noon, hindi ito galing sa akin. Bilang tao, ito'y galing sa Ama. Dahil isa lang ang Diyos Ama nandun sa langit. Ganon. Ang Diyos Ama ang itinuro ni Kristo kasi walang turo na galing sa tao. At nung time na yan, si Kristo ay tao. Personal ministry ni Jesus. Pero wag nating maliin na mas higit ang Ama kay Kristo hanggang ngayon. Nung panahon na yon, nagiging mababa si Kristo kaysa Ama o mas dakila ang Ama kay Kristo. At ang sinabi niya, isa lang ang Diyos. Kasi isa lang, mayroong isang Diyos Ama, sabi ng ating Panginoon, nandun sa langit. Bakit? Si Kristo ay nasa lupa. Ang naiwan sa langit, yung Diyos Ama. Pero hindi naman niya sinasabi na hindi ako Diyos. Saan mababasa yan, mga kapatid? Doon yan mababasa sa aklat ni Juan, 17:1. Ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Tatalakayin mo natin bago tayo magpapatuloy sa pinakabuod ng ating pag-aaralan. Bakit sinabi ni Kristo? Hindi siya nagmataas sa kanyang sarili. Ibig sabihin, gayahin din natin ang ating Panginoon na yung mga turo natin, huwag tayong sabihin, magaling talaga siya mangaral. Hindi ako magaling. Ang magaling ay si Kristo. Walang magaling sa atin, mga kapatid. Tayo'y nagtuturo lamang kung ano yung nasusulat. Kaya walang magaling. Okay, basa. Sabi nga ni Kristo. Nung sinabihan si Kristo, magaling na guro. Ganun. Sabi ni Kristo, walang ibang magaling kundi ang Diyos. Mabuting guro, walang mabuti kundi ang Diyos. Sabi, basahin mo nga, Marlon. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid Sa uno bagay. daw, basahin mo na sa uno. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kaniyang mga mata. Tumingala siya. So, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, nung tumingala siya, ang Diyos na Ama nandun sa langit. Isa lang ang Diyos Ama. At isa lang din ang nasa lupa, ang anak. Kaya sino ang kilalanin? Sabi ni Kristo. Basahin mo. At sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ang buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ipinakilala ni Kristo ang kaniyang Ama na Diyos na tunay. Pero hindi niya didegrade ang kaniyang sarili na ako'y hindi tunay. Ganon. So, ano ang buhay na walang hanggan? Kilalanin ang isang Diyos Ama na tunay. Walang dalawang Diyos Ama. Isa lang po ang Diyos Ama na tunay. Nasa langit. Tumingala si Kristo. Pagkatapos, At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. so ano ang kilalanin? Isang Diyos na tunay at ang sinugo na si Kristo. So kilalanin natin yung dalawa, hindi lang isa, hindi lang ang Ama, kundi kilalanin din natin ang sinugo niya. Yan ang buhay. Pero sabi ni Kristo, mga kapatid, so hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili, kundi ipinakilala niya ang Ama. Kaya sabi ni Kristo, ang mga bagay na sinasabi ko ay mula sa Ama. Juan 8:26. Limited ang tinuturo ng ating Panginoon. Kailangan yung mula lang sa Ama.
Basahin mo, Juan 8:26. John 8:26, mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayonpaman ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kaniya ay aking narinig. Ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. Limitado lang pala ang sinasabi ni Kristo doon sa kaniyang mga narinig mula sa Ama. 28. Sa 28, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Wala siyang kaniyang sariling turo, kundi ang itinuro niya ay mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Hindi mula nga sa kanyang sarili na naging tao siya. Kasi kung sabihin niya, mula sa kanya, ibig sabihin galing pala sa tao yung turo ni Kristo. Kaya limitado ang turo ng ating Panginoon, hindi sa kanyang sarili, kung hindi galing sa Ama. Ang Espiritu Santo ay hindi rin nagsalita ng mula sa kaniyang sarili. Espiritu Santo na ngayon, ha? Saan galing ang turo ng Espiritu Santo? Limitado rin, mga kapatid. Juan 14:26, basa. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala lahat ng nasa inyo'y aking sinabi. Ang ituturo ng Espiritu Santo, yung mga bagay na sinasabi ni Kristo. Kung ano ang sinasabi ni Kristo, yun lang ang ituturo din ng Espiritu. 16:13 sa Juan. John 16:13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili. Hindi nga nagsasalita ng Espiritu Santo na ngayon, ha? Hindi mula sa sarili ng Espiritu Santo ang ituturo ng Espiritu Santo. Saan ba galing? Kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yung maririnig. Mayroong nagsasalita sa Espiritu na napakinggan ng Espiritu. At yun ang kaniyang sasabihin sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Ganyan. So, hindi pinataas ni Kristo ang kanyang sarili. Hindi rin nagpataas ng sarili ang Espiritu. Mayroon talagang source saan galing ang mga turo nila, mga kapatid. Ang mga apostol, kasi panahon ni Kristo, panahon ng Espiritu Santo, panahon ng mga apostol. Ang mga apostol ay nagsalita lamang sa mga bagay na ipinahayag sa kanila. Sino ang nag-guide sa apostol? Ang Spirit. Guided by the Holy Spirit ang apostol. 2 Peter 1:16 hanggang 18, basa. Kaya limitado po ang mga dapat sabihin, hindi pataka lang sulti ng mga apostol. Hindi sila magbuot-buot kung sila isulti makaisunan. Nagsunod sila kung sa'y mando sa Espiritu. Kunyari, wala pang Biblia. Magsasalita si Pedro. Ipalagay natin sa totoo, parang ano talaga ba, yung sa realidad. Pag magsabi ang isang apostol, sasabihin din niya ng sinong nagsabi sa iyo niyan? Sinabi ba yan ng Espiritu Santo? O sabi ito ng Espiritu Santo? O ganun. At malalaman nila na ikaw ay may gabay na Espiritu dahil makagawa ka ng milagro. Yun ang palatandaan na guided sila by the Holy Spirit. Kung mayroong kailangan na gawa ng milagro, makagawa sila ng milagro. Palatandaan na may Espiritu po sila na gabay. Ganun. Kaya mapatunayan na totoo ang kanilang sinasabi, guided by the Holy Spirit, mga kapatid. Basa. 2 Peter 1:16 up to 18, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Teka, mayroon palang mga kathang isip
na mga mainam din pakinggan. Magaling pakinggan, magandang pakinggan, pero hindi tinatanggap ng mga apostol ang mga bagay na maririnig na mainam, maayo pod. Paminahon. Daghan kay pagtulunan ron mga kaigsunan. Nga nindot kay paminahon, pero hindi tinatanggap ng mga apostol yan. Bali, basahin mo ulit. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan. Hindi lang katha, kundi nakikita talaga nila ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon at mga nangyayari sa ating Panginoon nung kasama pa siya nila. At ang mga bagay na yan ay hindi nila nakakalimutan bawat detalye sapagkat ipinaalaala ng Espiritu. Patuloy. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian. Nang dumating sa kaniya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit. Napakinggan pala nila. Hindi basta-basta mga kapatid na makapakinig kung hindi ka ginabayan ng Espiritu Santo, hindi mo mapakinggan. Pero napakinggan nila ang mga bagay na iyon na mula sa langit. Patuloy. Nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Hindi lang katang mainam na mga salita. 20 hanggang 21. Pangalawang Pedro 1, 20 hanggang 21. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ano man ang mga hula na nasa kasulatan, huwag nating bigyan ng sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Guided by the Holy Spirit ang mga tao ng Diyos, mga kapatid. So sa Galatia 1:6, anong sabi? Galatia 1:6, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Kaya nakamamangha, mga kapatid, na palitan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon ng turo at aral na mula sa tao. Nakakamangha. Matingala ta na mga igsoon. Congratulations also, Brother Jeff Gill. Sinasabi niya sa atin na my great uncle baptized and taught hundreds there. Marami daw silang nabaptize. Gatusan, thank you. Great uncle, ha? Okay. Ano ba yan? Kadugtong ba ito? May balita pala daw mga kapatid na doon sa India, may mga napatay sa corona ba yun? Today, here our church building surrounding 13 corona cases increase. Member also affected by corona. It is very sad thing. Tomorrow we will all surrounding people will go to COVID-19 test. Okay? Test COVID-19. Please pray for us all. Brother, delikado kasi itong magpa-test mga kapatid. Testingan ka kung okay ba yung gamot o hindi. Delikado. Yan ang nakakatakot mga kapatid. Kapag mayroong persahan na pag-testing. Kasi testing yan eh. Pag testing, pwede okay, pwede hindi. Okay ba yun? Yan ang delikado. Mga kapatid, sige lang, magdasal lang tayo mga kapatid na sana hindi aabot sa ganyan. Dapat magkaroon din ng freedom na
Kung gusto ko magpa-testing, pwede. Pag hindi, hindi. Huwag yung pirsahan. No? Kasi wala na tayong kagawasan na ng hitabua mga kaigsunan. Wala na tayong kagawasan ba? Okay, patuloy. Ang oras natin ay alas 5:50 na. Dito pa lang tayo sa unang punto. Kasi pinagpatibay ko muna yung limitasyon sa pagtuturo. Kasi Kristo ang pagtuturo niya, hindi siya nagtuturo ng kanyang sarili, kundi mula sa Ama. Kahit ang Espiritu Santo, hindi din siya nagtuturo ng kanyang sarili, kundi ang mga bagay na naririnig niya galing kay Kristo at galing din sa Ama. Ang mga apostol ganun din. Limitado ang kanilang pagtuturo. Hindi sila nagtuturo ng basta kung ano yung sasagi sa isipan nila. Yun na ang kanilang sasabihin. Ang iglesia sa panahon ngayon nararapat lamang na magkaroon ng limitasyon sa pagtuturo. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo at ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Yung mga bagay na naririnig ng mga apostol, nakikita ng mga apostol, nahawakan ng mga apostol nung sila'y buhay pa, nasaksihan ng kanilang mga mata, isinusulat nila upang magkaroon tayo ng fellowship, pagkakaisa. Kung ang lahat ng mga bagay na sinusunod natin, itinuturo natin, pinaniwalaan natin, mababasa lamang sa aklat. Limitado lang sa Biblia. Basa, Branmon. 1 John 1:1. Kahit marami pang mga bagay na nasusulat. Kasi sabi ng John, mayroon pang ibang mga bagay na hindi nasusulat. Pero pinaniwalaan pa rin nila. Kahit punuin pa daw yung langit at lupa. Kahit punuin pa daw, hindi pa daw magkasya yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Pero ang mga bagay na nasusulat, yun lang ang sa atin. Huwag na yung mga bagay na hindi nasusulat. Hanapin mo rin mamaya, mo na. O, sige, basa. 1 John 1:1, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kaniyang anak na si Jesucristo. Okay. Glini Banlasan, Brad, nakasubscribe ko. Jack, kay Jack Kamawatan, okay, Brother Alan Alinsunurin, ang sabi ni Jack Kamawatan, 4,000 pala yun. 4,000 ba yun? Baka magustuhan mo yon, yung Hollow Block Maker. Okay. Ito rin isa, no? Brad, kunti lang conservative, Central Mindanao North. So, ang lahat dyan hindi conservative. Kadalasan, Sarangani. Bakit parang allergic kayo, Brad, sa salitang conservative? Ano bang ibig sabihin ng conservative? Ang Church of Christ ba ang conservative o ang miyembro? Ano ba ang kinoconserve natin? So ayaw mong mag-conservative, kapatid. Sana wag masaktan ang puso mo. At wag magkaroon ng kanabang samad ba ang atong pagkaamigo? Sugat. No. Para sa akin, conservative ako kung ano ang nakasulat. Kayo, hindi ba kayo mag-conserve sa mga bagay na susulat? O hindi ba ninyo lilimitahan ang inyong mga pagtuturo? Kailangan ba kung anong magustuhan mo, ituro mo? Ayaw mo ba na mag-conserve what is written? Pero hindi ko sinasabi ang Church of Christ. Pero ako, gusto ko lahat tayo, individually. We will conserve. Kailangan mananatili ang mga bagay na nakasusulat. Iwan ko sa inyo, kung ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Kung gusto mo, hindi mag-conserve, dagdagan, bawasan kung ano nakasulat, sa inyo na lang yan. Pero kaibigan pa lang tayo, kapatid pa rin tayo. Kapatid kayo,
na hindi mag-conserve kung ano ang nakasulat. Okay kayo ng ganyan? Okay ba kayo na lalagpas tayo sa mga bagay na nakasulat? O manatili tayo sa mga bagay na nakasusulat? Ipagpatuloy natin ito bukas. Pero sabi ko sa inyo, premillennial ka man, liberal ka man, libre ka man, kung anong gusto mo, kapatid pa rin tayo. Huwag nating hayaang masira kasi naligtas kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pero kung gusto nyong lalagpas hanggang babalik si Kristo, kayo na ang managot niyan. Maraming salamat at sana dadami ang mga membro diyan sa inyo na mag-conserve what is written. Kung ayaw ninyo, bahala kayo. Pero kapatid ko pa rin kayo. Mga kapatid, kung gusto niyo na gamitin yung pira niyong limitado sa mga hindi membro, hala, gamitin ninyo. Kung gusto niyo gamitin ang pira niyo sa pag-picnic, sa pag-basketball, gamitin ninyo. At tulungan niyo rin ako. Tulungan niyo ako, mga liberal. Tumutulong nga kayo sa hindi membro, ako pa. Wala kaming makain dito, padalhan niyo kami. Gusto niyo. Maraming salamat, magandang umaga. Sana ang Panginoon magpatnubay sa ating lahat. Salamat sa ating station manager, Sir Orlando Bulo, technician, Bobby Bariga, si Brad Edgar po, at saka si Brother Harmony. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Kay Leonardo Aguirre, sa lahat pa ng mga kapatid natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Kapitbahayan Church of Christ, para sa akin mga kapatid, ang marami doon sa langit, yung nanatili kung ano ang bagay na nasusulat. Marami sa impyerno ang mga lumalagpas sa mga bagay na hindi nasusulat. Bakit? Wala kayong Diyos. Pero tatanggapin ko pa rin na kapatid, ang mga walang Diyos, okay lang. Okay lang. Kasi nandito pa tayo sa lupa, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Brad Ben Quaresma at saka kay Brother Jigo Abaa. Sa lahat ng kapatid, Saturnino Villarias, Brad Pat Peregrino, Brad Marcelo Lacuna, Brad Nes Luyaw, at sa lahat ng mga kapatid, Jerry Cabrillos, Johnny Pacquiao, mayong buntag ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ang kinabuhitang usahay malisod, kita pagtintalon, ug magakabugnaw. Si Jesus nagtawad, kaniya mo doon, luha pagapahiran, mawalang kaguol. Iguna ang tanan, kung makita siya, mawalang pagsulay, kung na siya. Kung magtutukan niya, mahanang kaguol, hangtod makita siya, padayon ta. Usay panawtang, dulong ug malaay, ang kinabuhitan, puno sa pagsulay, apan may usaran, nasayod sa tanan. Ito yan lang kang Jesus, ang imong soliran. Iguna ang tanan, kung makita siya, mawalang pagsulay, kung na siya. Kung magtutukan niya, mahanang kaguol, hangtod makita siya, padayon ta. May adlong muabot, mahanang kaguol, kay paano